Ingat po sa peligro ng sunog, mga kapuso. Ngayong taon, mahigit 22,000 insidente ng sunog sa buong bansa ang naitala ng Bureau of Fire Protection. Lumalabas na problema sa linya ng kuryente ang pinakakaraniwang sanhi o mityan ng mga sunog. At madaragdag po sa bilang na yan ang sunog sa isang residential area sa Malabon. Mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan kung kailan magpapasko pa naman. Nakatutok si James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Gulayan Street sa Barangay Concepcion, Malabon City pasado alas 7 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Bayanihan ng mga residente para mapula ang apoy. Makalipas ang 1.5 oras, iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Halos 50 fire truck ang kanilang rumisponde. Sa gitna ng sunog, kinuyog ng taong bayan ang isang lalaki na naaktuhan umano nagnanakaw. Dinala siya sa barangay para magamot matapos magtamo ng mga sugat sa ulo. Kalaunan itinurn over siya sa police shop, hindi na siya nakuna ng pahaya. Maghahating gabi na idineklara ng BFP o Bureau of Fire Protection na fire under control. Sa compound po na ito, pumeso yung ilang mga bombero na rumisponde dito sa sunog at kinailangan nila na butasin yung ilang mga bahagi nitong pader para malapit ang makapagbuga ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Paglabas namin, bigla lang lumakas yung apoy. Bubuhusan namin ng timba, hindi namin makaya. Biglang salubog yung apoy. Sabi ko, bakit amoy usok? Bababa na ako sana, ang init ng pumapasok na dun sa amin. Ngayon, dumumumba ako, tinignan ko, yun sa likod na bahay, yun ang lumiliyab. Pinaayos na po natin yung multipurpose po dito sa katabing lugar, dito sa Santo Niño, para pansamantala yung mga nasunugan na kabarangay natin, makalipat po sila dito. Ganon din po sa eskwelahan. Ayon sa BFP, halos 100 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 150 pamilya. Inalam pa ang sanhi ng apoy. Sa kalsada po, kung mapapansin nyo, alley lang po kasi siya eh. Talagang maliit po. Ang hose natin kailangan pong pagdugtong-dugtungin para makaabot doon sa gitna. Kasi nga po, sa gitna po nagsimula yung pinakasunog natin. 1:39 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras. Tutukan, bodega sa Caloocan, nasunog. At grade 7 student, nakatanggap ng hollow block sa exchange gift. Yan at iba pang balita sa 24 Oras Weekend. Saksi kabahagi ng 75 taon na pagseserbisyong totoo. 7 dekadang nagdaan. Kasama ninyong humubog ng kasaysayan. Tapat sa panata. Mapatrahedya man o tagumpay. Kasama ninyo. Lagi ninyong kaagapay. Sa mga unos na nalagpasan. Kaakibat ninyo at laging maaasahan. Buong-buo ang puwersa at kasama nyo pa rin sa pagbukas ng panibagong umaga. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng mga Pilipino sa buong mundo. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kami ang News Authority ng Pilipino. Katotohanan at integridad anumang panahon.
Dobleng karangalan ng natanggap ng GMA Integrated News sa 47th Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best News Program ang Saksi at Best Digital Ad for Public Service naman ang Panata Contra Fake News. Nagpapasalamat din kami sa special citations for TV and print. Congratulations din sa ating finalists on all platforms. Thank you, CMMA, at sa mga kapusong inspirasyon sa aming paglilingkod. Mga balitang hindi mo na kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. I was given the opportunity na mag-cover para doon sa royal wedding. Naging instrumento ko sa aking mga kababayan. Nakita nila kung ano yung nagaganap na kasaysayan, kasabay ng lahat ng mga reports from all over the world. These efforts to counter disinformation, what kind of impact have they had in your opinion? I think its greatest impact is to create that awareness. In the 2025 Digital News Report, which was finalized in Nasunog ang imbakan ng mga materyales sa paggawa ng packaging ng juice drink sa Caloocan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 5 ng madaling araw na magsimula ang apoy na nagpatuloy hanggang lumiwanag. Nahirapan po sila sa pag-apula dahil flammable o madaling masunog ang mga nakaimbak sa warehouse. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog na idineklara ng fire under control. Wala namang naiulat na nasaktan.